buong kaluwalhatian niya ay hindi makapagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinaramtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi anong aming kakanin at anong aming inumin o anong aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa mga araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Okay, magandang pagkabasa ni Brother Joe. Napakagandang pangako ito eh. Panginoon ang patay ang nangako. Sabi niya, ang keyword niya rito yung pangkabalisa. Huwag kayong magkabalisa. Ito, atin ang isayat itong karanasan ni Karl Marx. Ito yung founder ng communism. Si Karl Marx ay isang Hudyo na sinilang sa Germany. Sa kanyang paligid ay may nakatirang mga Kristiyano. Isa sa pinanghawakang pangako ng mga Kristiyano noon sa panahon ni Karl Marx ay itong pangako na ito. Na huwag kayong mabalisa. Kung ating titingnan itong conclusion ng Panginoon sa verse 34, kat huwag ninyong alalahanin ng bukas, ang pagkaintindi ng mga Kristiyano, wala na pala tayong alalahanin eh. Buti, pinakain ng Panginoon eh. Tayo pa na masigit. Upo na lang ako. Oo, di pa upo na lang. Paisisi na lang. Maghihintay na lang ako. Okay, ngayon, tumakbo ang panahon, napansin ni Karl Marx, nagkandahirap ang mga ito. So doon siya nag-isip, sabi niya, teka, kung itong mga ito ay mayroong Diyos na sinampalatayanan, ay bakit pinabayaan? Therefore, sabi niya, there is no God. Ayun, doon nag-umpisa. Kaya ang komunismo, ayaw talaga mananampalataya na may Diyos. Yun ang dahilan. At ang komunismo ay grabe ang impluensya sa panahon ni Karl Marx. Pero yan, ang una talaga nitong sumagip ay itong ideya niya na walang Diyos. Ang walang Diyos ay Russia, China, hanggang ngayon nandyan pa yung mga yan, bagamat ang Russia ay bumagsak na. At sapagkat napansin niya na bakit ang lipunan natin may naghihirap, mayroong hindi. Sabi niya, hindi pwede ito. Dapat pantay-pantay. Ayun, doon na sila. Kaya yung mga Vietnamese, nung ako nasaan pa sa North Palawan, Barjo, nagsipagtakasan na yung mga Vietnamese kasi alam naman natin North and South, komunismo at saka demokrasya ang naglaban dito. Pero natalo ang Democratic Vietnam. Tumakas sila kasi ganito pala ang ginawa ng mga komunista. Paano ba ako yumaman? May kukunin ang lahat ng pera ko. Kukunin at i-distribute doon sa mga taong naghihirap. Or mga less fortunate. At halimbawa, ikaw, hindi ka nag-aaral ng husto. Ikaw, pararahunin ka. Hararo ka na dyan, hindi ka mala nagsikap sa pag-aaral. Ganun ang sistema ng komunismo. So, yung mga tao na masikap, sabi nila, patay tayo nito. Ating suportahan yung mga banjing-banjing laan dyan. So, pagtakasan na sila dito sa Pilipinas, hanggang dumating sila sa Palawan. Kaya mayroon tayong campsite dyan sa mga refugees, Vietnamese refugees sa Puerto Princesa. Doon nag-umpisa iyan ang patakaran ng komunismo sa maling pagkaintindi ng mga Kristiyano sa panahon ni Karl Marx. Ngayon, anong ibig sabihin ng Panginoon, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas? Ang ibig sabihin kasi ng Panginoon dito, kung atin lamang gamitin, diniscuss na natin kung ilang araw tayo magtrabaho. Yes. 6 na araw, di ba? Kung kayo sana ay kumayod sa 6 na araw, wala nga kayong alalahanin kasi tiyak mayroon kayong makakain. Wala pang overtime yun, ha? Wala pang overtime. So, in other words, kinakailangan po pala na maghanap buhay or may pagtrabahuhan tayo upang sa ganon ay mayroon po tayong makain. Dapat lang para wala tayong alalahanin. Kasi may mga nagsasabi rito na sabi nga, di ba higit
ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Sabi rito, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas man o nag-iimbak man sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Ito ay ginagamit ng iba, no, na kung saan ay nagiging inspiration nga naman para sabihin na, ako, hindi talaga ako pababayaan ng atin pong Panginoon. At ginagamit rin nila, ay okay lang pala na hindi na ako maghanap buhay kasi ipoprovide naman ng atin pong Panginoon. Parang Pero ibon. pansinin mo, Brother Jimeno, di ba, although ipinoprovide ng Panginoon ang pagkain ng ibon, pero hindi ginawa ng Panginoon na yung pagkain niya inilagay dun sa ibon, dun sa kanyang Maghahanap pugad. talaga sila. Okay. Ano ba yung maidaragdag mo rito, Brother Jimeno? Alam mo, Steros, ay yung Paus. mga pangitain o mga panawagan ay napaganda, di ba? Ang Diyos po natin ay hindi nagkukulang sa paalaala, sa suporta, hindi nagkukulang. Ang nagkukulang dito yung sinusuportahan. Ang gobyerno po natin ay hindi din nagkukulang. Maganda yung programa. Ang kulang dito yung problema, yung sinusuportahan at yung pinaprogramahan. Bakit kamo? Ipag-literal po natin, practical natin sa buhay natin ngayon, Pastor, lahat ng tao may trabaho yan. Pero malaki pa yung gasto na sa sweldo niya eh. Paano nga hindi maghirap yan? Tingnan mo lang sa mga squatter ngayon. Sinsya na doon sa mga nakinig na sa squatter, mga kapatid namin dyan. Sabi ko nga palagi, kung nakita lamang ng mga tao nito yung kahirapan ng kanilang buhay, hindi nila magagawa ang magsugal ng araw-araw mula umaga hanggang mahapon. Hindi nila magagawa yung mag-inuman ang happy-happy, magdamag. Kaya pag kinabukasan, makamlay ni trabaho katawan nila kasi Hangover. na pagod na sa ano. Hangover. Ngayon, kung makapasok naman sa trabaho, hindi pa nakapasok, utang na. Kaya yung asawa niya hindi niya malaman kung anong gagawin niya pag pag nakaroon ng pira. Yun ang problema ngayon eh. Sabi nga na, huwag kayong mabalisa. Tama po yun. Ang mga ibon ay sinupuporta ng Diyos. Pero binigyan ng Diyos, linagyan ng Diyos yung ibon ng paa at saka pakpak para lumipad at hanapin na yung kanyang pagkain. Tayong mga tao, binigyan niya ng kamay, paa para maglakad at magtrabaho, isip para mag-isip tayo ng mabuti. Pero kapatid, ano ba yung nakikita natin ngayon? Sabi ko nga, itong sigarilyo lang. Patawadin niyo yung mga nanigarilyo. Congratulations sa mga nanigarilyo, hindi tumatanda. Bakit? Bata pa namatay. Itong sigarilyo lang. Mga minamahal na kapatid, sa pag-aaral, magkano ba yung sigarilyo ngayon, yung isa? Isang pakete. Yung isang kaha, isang araw yan. Itutalin mo yan, abot 1 taon. Kung may 2 kang anak, 3 elementary, mapapaaral mo yan sa magitan naman ng sigarilyo, yung isang item na yan. Pero nasa napunta yung papaaral mo sa mga bata, doon napunta sinusunog mo. Kaya pagkatapos hindi makaaral yung anak mo, sisihin mo ngayong gobyerno. Bakit? Sabi ko, tinatalian mo ng gobyerno yung paa natin, kamay natin, di tayo magtrabaho. Kung naghirap man tayo, hindi kasalanan na iba. Tayo ang may kasalanan sa ating kahirapan. Okay. So, one last question, para po dito sa last part ko ng Mabuting Balita sa Eden. At dadako na po tayo dun sa question na ipinadala sa atin last week. Okay. Kung sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay ay hindi po nais ng ating pong Panginoon, Brother Jay, na tayo po'y magpatamad-tamad, Kung ilalagay naman po natin ito sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon, okay lang ba o marapat lang ba na tayo ay magpatamad-tamad din? Kasi sabi nga, naiintindihan naman pala ng ating Panginoon kung ano yung ating pinagdaraanan, alam niya kung ano yung ating pangailangan, so nakikita niya yung mula hanggang sa dulo ng ating pong mga buhay. So okay lang ipaisi-isi. Ano po bang masasabi natin dito? Ay mali po yung ganong interpretation. Hindi po yun yung tamang interpretation ng pananampalataya. Okay? Ito po ay mababasa natin, yung tamang interpretation po ng pananampalataya. Kasama po yung sa Mateo 6. Ano po? Ito po ang sinabi sa Santiago 2:14 hanggang 17. Ito po ang sinasabi, ano ang pakinabangan, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? May ididigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw,
at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kang payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang yon? Kaya't ang pananampalatayang na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. So ibig sabihin, mga giliw namin mga tagapakinig, na kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, kailangan mong gumawa. Okay? So pag walang gawa, ang pananampalataya, ito po ay patay. Ayan. Okay, Brother John. Talagdagan ko, Brother Dave. May sinasabi dito sa Hebreo chapter 6 verse 12. May sinasabi dito sa talong niya rito, no? Babasahin ko na rito. Sabi dito maliwanag na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamagitan ng pananampalataya at ng pagtiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. At hindi lamang, dadagdag ko pa rin siguro, sabi nga rin mga tamad-tamad ay gumawa. May payo rin, babasahin ko rin sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 10. Ang sabi rito, sapagkat noong pa man kami ay kasama ninyo ay aming inuutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa ay huwag din namang kumain. Matindi pala to. Oo nga po, kagaya nga ng aking nabanggit kanina, yung mga tatamad-tamad ay huwag palang pakainin kasi minsan, sinasabi nila ayan, kawawa naman mga nagugutom, yung mga may hirap na yan, ay dapat pakainin. Pero kung makikita po natin, wala naman pala sila talagang mga pagsisikap sa kanilang mga buhay. Okay, meron na po ang ating pong oras, ganap na pong alas 10:48 ng umaga at ilang minuto na lamang yung atin pong we have 12 minutes para po tapusin ang ating pong programa. Maglalaan po tayo ng panahon na natitirang ito para po sa pagtugon doon po sa katanungan na ipinadala sa amin na medyo sad to say, hindi po namin nakuha yung number sapagkat hindi po ay tawag dito na aksidente pong nabura po yung text message po ninyo. Subalit ang kanya pong katanungan ay labas po sa ating pong paksang tinatalakay kaya tinapos po muna namin ito. At ito ay may kinalaman sa 144,000. At marahil ang ating pong listener na ito ay naguguluhan dito at yung ating paksa na tinatalakay ay malinaw sa kanya, kaya't ito po yung kanyang katanungan. Ang 144,000 po ba ay literal or symbolical? Ano po ba ang ating bahagi rito? Ano po ang masasagot natin tungkol po sa kanyang katanungan? Marahil ay kasi nahirapan magsalita si Brother Jimeno, ibibigay ang panahon kay Brother June Lucino. Actually, Sister Rose, isa po yan sa mga controversial na talata po sa Biblia. Po. Yes. Iba-iba po yung pagpapaliwanag, iba-iba kung paano ni-interpret, depende kung ano ang reliyon. Halimbawa po, Ginagawang literal. magitin na po natin yung mga saksi ni Jehovah. Ang paniniwala po nila sa talatang ito, Literal. ito po yung literal na bilang, 144,000 na saksi ni Jehovah lang daw po yung aakyat sa langit. Yan po yung kanilang paniniwala. Yes. Ngayon po, hindi po namin gagawin manira po ngayon dito. Ibibigay natin ano ba yung ating paniniwala mga Seventh-day Adventist. Yes, at hindi lamang po sa paniniwala, kung hindi, ito'y dapat ay merong sapat na basihan na matatagpuan natin sa banal na kasulatan upang hindi po mapasubalian ni numan. Okay, Brother John. So sisimulan ko po muna sa pagbabasa po ng talata na po. Ito po ay mababasa sa Revelation 7 verse 4. Ang babasahin ko pong salin ay ang bagong sanlibutang salin o the New World Translation po. And I heard the number of those who were sealed, 144,000, sealed out of every tribe of the sons of Israel. Bago po natin puntusan po, tingnan po muna natin ano ba yung magiging problema kung idadaan po natin ito sa literal na pagpapaliwanag. Okay. Ano po, no? Kung titingnan po natin maigi yung talata, binabanggit po dito na yung 144,000 ay bilang ng mga anak ng tribo ng Israel. So lalabas kung iti-take po natin to Sister Rose as literal, lalabas 144,000 na mga Hudyo lang ang aakyat sa langit. Hindi naman po siguro ganun ang Diyos po natin. Ano po, Sister Rose? Paano naman tayo? Yes. Paano yung mga hindi Israelita? Yes. Ano po, no? Isa pa pong bagay na gusto nating tingnan, yung 12 tribes po na binabanggit po dyan ay hindi po eksaktong 12 tribes na binabanggit sa Lumang Tipan. Kung titingnan po natin, wala po yung tribo ni Dan. Tama. Wala yung tribo ni Ephraim. Jose. Ano po, no? Wala yung tribo nila dyan. At nakalagay si Levi, hindi po naman kasama sa 12 tribes. So dito, itinuturo po tayo na yung 12 tribes is not literal. Ito po ay symbolical. Ano po? Another thing, sa Revelation 14 verse 3 and 4, mababasa po natin dyan na yung 144,000 ay hindi inaawaan ng babae. Nahawaan. Yes, Naawahan. sabi pa nga po sa English, ito po, no?
These are the ones that did not defile themselves with women. In fact, they are virgins. So yung 144,000 po bang akit sa langit, yung mga walang asawa? Hindi na dungisan. Hindi na dungisan. So hindi. So alam po natin, kung iti-take natin ito as symbolical, ang ibig sabihin po ng hindi sila nahawaan ng babae, hindi sila nabahiran ng maling aral. Ano po, no? Iglesia Okay, po ba, eh? so tingnan po natin, ang gagawin po natin ngayon, Sister Rose, Brother Joe, bababa tayo ng basa sa verse 9. Yung binasa po kasi is Chapter 7. verse 4. For yun. Bababa tayo ng verse 9. May lubha eh. Siguro po maganda kung babasahin din natin sa Tagalog. Okay, ano? Yan, may So lubha. pakibasa, Brother Jake. May lubha kasi. Ito po ang sinabi sa verse 9 ng chapter 7 ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman, mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng Iba yung palma salin, sa ano? kanilang mga kamay. May salin dito iba rin. So napakaganda po ng pagkakabanggit, ano po? So ididiin natin, Brother Jake. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman. Lubhang karami. Mula sa bawat bansa, ay hindi lang Israel, ano po, no? Bawat bansa, lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero. May binabanggit po rito Kahimeno na malaking pulutong o malaking bilang na hindi mabilang ng sinuman. Sila daw po, ayon sa talata, ay nakatayo sa harapan ng luklukan ng kordero. Yes. Ang tanong po, Sister Rose, nasaan kaya yung luklukan ng kordero? Alam naman po natin na yan ay nasa langit. Yes. So yung malaking pulutong binabanggit po sa atin na ito po ay nasa langit po, Sister Rose. Ito po ay hindi basta naiwan lang sa lupa. So hindi po 144,000 lang yung aakit sa langit, kundi malaking pulutong napakaraming mga tao na hindi mabilang na siman. Sa stand po nating mga Seventh-day Adventist, hindi po ito literal. Ito po ay symbolical. Yes. Okay. Ano po, no? Kasi nga naman, magiging parang napaka-unfair naman para sa atin na nananampalataya ngayon. Can you imagine, Milyon-milyon from the tao. time po ni Adam and Eve hanggang sa ating kapanahunan, kung 144,000, so Wawa naman. ibig sabihin, piling-pili lamang talaga yung makakarating. So parang bang sinabi ng Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao na mananampalataya, kung meron lamang po palang 144,000 lang Napili. talaga. Yes, na makakarating sa Milyon-milyon ng langit. tao. Okay, meron pa yatang dais na idagdag. Kanina pa nakaabang si Brother Jimeno. Alam mo, sa totoo lang, Sa kabila ng kapausan eh. babalikan muna natin itong 144,000. No? Kasi yung 144,000 dapat natin alamin ano ba talaga, bakit sila pinili ng Diyos. Kasi mga seleksyon ito eh. Seleksyon po ito. Selected. Mga talagang pinili po ito talaga sa bawat lahi. No? At ito, ang alamin po natin kung bakit sila pinili ng Diyos. Ano ba ang magiging tungkulin nila sa langit? Sa ano, wala eh. Yun ang puntos natin dito eh. Ano bang tungkulin nila sa langit? Kung bakit sila pinili? Kasi itong sa 9, yung malaking pulutong na nanggagaling sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang wika, ito po ay nanggaling ito sa malaking kapighatian. Kumbaga sa inagaw ito sa apoy. No, malaking kapighatian, kahirapan. Kasama na po tayo dito. Pero itong 144,000 mga minamahal, ito po'y seleksyon na pinili talaga ng mga walang kapintasan. Hindi lamang yung virgin, yung walang kapintasan, yung tutukoy natin yung pagka-virgin, hindi po. Yung hindi nadungisan maging sa kanyang mga labi, Yes. maging sa mga kasi panahon sa panahon. Lahat pure Sabi talaga. nila, walang taong hindi nagkasala. Tama po yun. Pero pag panahon sa panahon, sinuwi. Parang Saan sabi- sinuwi nanggaling? Sa mga makasalanan, di mga magulang niya. Pero ano nangyari kay Noe? Niligtas sapagkat nang wakasan ng Diyos ang tao ng panahon niya. Nasumpungan sinuwi na malinis at walang dungi sa kanyang harapan. Yes. Na panahon niya. Kaya panahon sa panahon. Kaya marahil ito sa ngayon. Sabi nga ay ito'y maaaring sa kanya ngayon sa panahon natin ngayon dito pipiliin itong 144,000. Bibilangin natin ngayon ilan na ang populasyon ng mundo natin ngayon. Ang ayon sa nabilang ko almost mahigit kumulang sa 9 billion ang tao sa buong mundo. Kung dito pipiliin
yung 144,000 dito manggagaling at yung maiwan dito, yun ang pinakamalaking pulutong. Mga minamahal na kapatid, dito nanggagaling ito, sinasabi ko na, inagaw sa apoy, iniligtas talaga sila sa kahirapan. Tsaka gusto natin puntos tatay, no? Tandaan po natin na sa pag-aaral po ng Revelation, hindi po natin ito iti-take as literal lahat. Ano po, ito po yung book of symbolism, prophetical book. Marami po tayong mababasa dyan na symbolical po talaga. So hindi po pag nakabasa tayo na talata dyan, Sister Rose, sasabihin natin, ay literal yan. Huwag pong ganun. Pag-aaral natin, susuriin natin ano ba ang magiging problema kung literal at paano natin ang magandang paliwanag kung bakit ito symbolical. Ano po? Isa pa. Kung bakit binabanggit natin dito kuminsan na literal, bakit? Pinili sila literal to eh. Pinili po sila sa bawat angkan, sa bawat pamilya, sa bawat tribo, pinili po sila. Pinili talaga, parang basketball. Pagharap ngayon sa talagang final na Last 2 laro minutes. sa basketball, pinipili talaga yung yung talagang pinakamagaling. Ganon din ang Diyos. Ang balikan ko lang, sinasabi ko, kung ano ba ang tungkulin ng 144,000 na sa langit, bakit sila pinili? Okay, Brother Meno, maganda na yung ating binigay na ito hindi literal, hindi symbolikal. Kasi dito lang sa Apocalypse City 4, ang sabi rito, Binasa na kanina yan. and there were sold 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Unang-una, wala naman ang Israel sa panahon ng 180, ito sinulat ng Revelation ni John. Tinanggihan na ng Diyos ang Israel as a nation 70 AD. Doon bumagsak ang Jerusalem. Maski na nga sa nung bumalik ang ang mga Hudyo sa Babylonia, wala na, hindi na nagkawatak-watak na yung tribes. So, ibig sabihin hindi ito literal. Pero sino itong Israel dito? Gusto ko lang ipasok itong malaking katotohanan ng Israel dito ay si Jesus. Sa ngayon sa Galatia 3:16, now to Abraham and his seed were the promises made. He said not to seeds as of many, but as of one unto thy seed, which is Christ. So the children of Christ, or the believer of Christ, ang tinutukoy dito. Okay. Hindi ho, ang mga Hudyo na. Nagtutungulin po ang ating pong oras. Meron na lamang po tayong 1 minuto para tapusin ang ating pong programa. Bagaman po napuntusan na po natin at naibahagi namin kung ano po ang amin pong panig, hinggil po sa 144,000, sa madaling salita, hindi po ito literal. Okay, so sa ating pong pagtatapos, pangungunahan po tayo sa isang panalangin ni Pastor D. Okay, tayo ay manalangin. Purihin po kayo mga banal sa umagang ito. Tunay po ang inyong pangunguna sa aming ministeryo na maunawaan lang ng mga listeners, ng mga tao ang inyong katotohanan, lalo ng Ebanghelyo na dito nakasalalay ang kaligtasan sa lahat. So mangyari po ng banal na ang mga salita ninyo sa araw na ito ay magsilbing kapangyarihan ng aming buhay na mamuhay kami na nakakilala sa inyo, nagmamahal sa inyo sa ngayon ng inyong kalooban. Palayan po ang lahat ng mga taga-subaybay at kaming lahat na sa maghapon. Alang-alang ko sa Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang ating pong programang Gospel, The World Terminator. Ito po si Sister Rose Galang. Brother Limino po lamang. Pastor Sarko, pagpalaan kayo lahat. Brother Joe Tablada po lamang. Brother Jake Caballero. Yung Lucino po ang yung lingkod, buwabati kay Sister Yoli. At si Sister Bergie po, ng Sembo Church. Magandang umaga. Have a nice day and God bless us all.